medyo nagkaroon ng konting Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang araw at gabi po dyan sa mga silent viewers, mga solid supporters. Naigalab shoutout po at kamusta po kayo sa muling mga kanina. Narito ang aking update ngayong araw. Patungkol na po kung saan Beyonce umiyak dahil inulan ng pangbabash sa mga nangyayari. Edo, pinagtanggol daw itong si Beyonce. Siyan po ang ating alamin. Maya-maya na lamang. Pero bago po yan ay lagi kong paalala sa inyo, bago po tayo magbigay ng ating mga komento at opinion, itapusin po muna natin ang gawa ng video nang sa ganon, iyak mo po ang ating i-comment. At syempre, lagi kong hiling sa inyo, patuloy po natin suportahan ang mag-ama na matubang. Napakaganda nga po yung pinapakita nilang pagbibigay saya at tulong sa ating mga kababayan. Ganun din supportahan po natin ang kanilang may bahay. Walang iba kundi si natin na vlogs at Jackie Tafia. Ating kagbabalik, narito ang ating pag-uusapan na kung saan mga kanina Beyonce umiyak daw dahil inula ng pangpabash sa mga nangyayari. So ano nga ba ang mga nangyayari? Itong mga nagdaan na kung saan bakit Beyonce inula ng pangbabash mga kalingap. Diba po kung ating alamin dito sa vlog ni Beyonce sa kanyang live, makikita yung kanyang kawalang respeto, diba mga kalingap? Kung kaya ay talagang inulan siya ng pambabash doon, meron pa nga pong nareaksyonan ang kanyang bad live kung saan ay ginagaya niya itong boses ni Kuya Val. Kung kaya marami ang nagalit at nang bato ng hindi magandang komento patungkol sa kanya. Kung kaya ay ito si Beyonce hindi niya na maawat-awat ang mga pangbabash sa mga hindi magandang komento patungkol sa kanya. Kung kaya walang magagawa ito si Beyonce. Kung kaya siya ay iiyak talaga sa mga pagkakataong ito mga kalingap. At syempre, wala tayong magagawa dyan dahil yun nga po ang kanyang gustong gawin sa kanyang buhay. Kung kaya, yan na po ang naging kapalit sa hindi niya napagdesisyonan, hindi niya iniisip yung kanyang ginagawa. Basta-basta lamang nga po. At talaga namang dito pa siya ang anib sa mga traidor ng kalingap, sa mga antay-kalingap na wala nga pong kundi siraan itong kalingap. Kung kaya Bal Santos matubang ay umaksyon na at talaga namang yan nga po at saya o kanilang ginagawa. Ayun na po, meron na silang isang sinasabing paghihiganti sa kanila mga kalingap. So, kaya mga kalingap, sa mga antay dyan na kung saan, ay hindi nga po iniisip ang kanilang sinasabi laban nito sa kanila, lalo na nga po na wala silang katibayan, ay huwag niyo na pong ituloy pa ang inyong mga binabalak na paninira nito sa kalingap dahil yan na po ay aaksyonan ni Kuya Val. Dito nga po sa ating nalaman at naging usapin na kung saan ipinagtanggol daw itong si Beyonce at ang sinasabi sa kanyang vlog o sa kanyang live na huwag na nga raw pong i-bash itong si Beyonce dahil masyado na nga raw pong naapektuhan mga kalingap. Si Eden natin ay talagang awain nga po ito. Madaling nga po maawa sa isang tao. Ay lalo nga po pagdating din dito kay Beyonce na kung saan ay isa rin sa naging dahilan ng kanyang naging masayang alaala noon nung nagkaroon pa ang love team ng EDC. At dahil si Beyonce ay naging mahalaga din naman nito kay Edo. At tunayan lang nandun sa sinabi ni Edo na si Beyonce at si Kalinga Rob lang ang nakasira ng kanyang schedule. So kung ano man nga po yung kanyang ginagawa. So yan nga po mga kalingap hanggang ngayon ay napatunayan din naman. Panood natin sa isang interview dito kay Edo na kung saan mga kalingap ay meron pang pagmamahal. Nandyan pa yung pagmamahal ni Edo dito kay Beyonce. Kung kaya sa ngayon ay nakikita niya kung gaano i-wash ito si Beyonce. Marami din ang
reaction na itong live ni Viancy dahil nga po sa kanyang pinanggagawa. Kahit naman po siguro, iba dyan, kahit naman po siguro kayo, hindi kayo matutuwa sa ginawa ni Viancy panggagaya dito sa boses ni Kuya Bal. Sa pagkakaalam pa nga natin, isa din si Viancy sa makakasuhan. Dahil dun nga po sa post ni Kuya Bal sa Facebook na kung saan ay isasama niya yung nagpatulpo sa kanya. So wala namang iba kundi si Viancy na nga nagpatulpo sa kanya. Di po ba mga kalingap? Kaya eto nga po, malaki ang kinakaharap ni Viancy na yun na problema. Malaking nambala nga po ito sa kanya. Lalo na nga po siya ay nag-aaral mga kalingap. Maapektuhan talaga siya dahil maaari din siyang mabubuli sa school. At mukhang nangyayari na nga dahil nga po dito. Sa videong ito na kung saan ay mukhang si Nanay Hansel po ang nagsasalita dito na si Viancy ay nabubuli na sa kanilang school, mga kalingap. Kahit saan po talaga makakatanggap si Viancy ng pangbabash o pangbubuli, mga kalingap, dahil napapanood po ng buong doon yung kanyang ginagawa. At ganun din nga po mga kalingap, marami po ang nakakilala na dito sa kalingap at malaki na nga po ang naitulong, lalo na nga po si Viancy ay isa lamang beneficiary na kung saan ay nagpatulbo sa founder ng kalingap. Kaya si Viancy talaga ang magiging kawawa dito. At syempre dahil din naman sa kanyang ginawa, kung kaya hanggang sa ngayon patuloy at tuloy-tuloy ang pambabash sa kanya. At yun nga po ay hindi na maiwasan at ang kanyang ginawa sa kalingap ay nakabakas na nga po yun sa isipan ng mga supporters, lalong sa mga sumusuporta dito sa kalingap. Papatulpo ni nung isang kalingap angel, gaya ng pagpapatulpo nung di na yun mabubura. Di ba? Yung beneficiary mo, tapos pinatulpo ka. Yun yung kakaiba. Kakaiba talaga. Nung kasal ni Kakay, kapatid ko, habang nanonood siya yung papat nung gulat na gulat din siya. Sabi ko, grabe, paano niya nagawa yun? Even si Carla mismo. Si Carla na yan kumbaga perspective ng ano natin yan. Sikat din yan. Kumbaga nasa halos ka-level yan kumbaga same sila ng katayuan. At nabash din yan before si Carla, di ba? Na-reactionan din yan, di ba? Mas malala pa nga dati, nabalaw. Nabubugi na nga sa school. Dagdag kaso yan. So, tipo ba mga kalingap talagang ayon kay Kalingap Prab, yung ginawang pagpapatulpo ni Viancy, talagang nakamarka na nga po mga kalingap. At yun nga pa, hindi na malilimutan kahit nga po ay mga nakasubaybay dito sa kalingap.